Ang tawag dyan, maminamal, ay business case. Napakaraming mga tao ngayon dahil sa mga negosyo ay walos wala ng panahon sa Diyos. At ang masama pa niyan, maminamahal, ang pagbibigay ng panahon sa paglilingkod sa Diyos, ang paglilingkod sa malapang ay pag-uubos lang ng oras. Mayroong isang show, involved sa show business. Siya po'y artista. Ang sabi niya, mga minamaltahasang sinabi niya na lahat ng mga tao na gumugugol ng oras sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos, yan ay pagsasayang lang ng oras. Imagine, maminamahal. Ang tao doon, lakas ng loob. Samantalang, hindi niya alam, maminamahal, na ang buhay niya ay galing sa Diyos. Ang hininga niya, ang lakas niya, lahat ng bagay na nasa kanya galing sa Diyos. Tapos, malakas ang loob niya magsabi na ang paglilingkod daw sa Diyos at pagbibigay ng oras sa Diyos ay pag-uubos lang ng oras, pag-aaksaya lang ng oras. Ganyan ang mga taong business care. Para sa kanila, mga minamal, time is gold. Ang kanilang pinagkakaabalahan ay kumita ng pera. Ang Diyos nila ay pera. Kaya nga sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, ang pag-ibig ng labis sa salapi, ito ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Makakalimutan mo ang Diyos dahil sa pera, mga minamahal. Sabi po rito sa nabasa po natin, ito po yung pangalawang dahilan. Bakit may mga taong palalayasin ng Diyos sa kaharian ng langit, yung business care. Ito po, maminamal, ay ahente. Siya ay bumibili, maminamal, ng mga hayop at pag ibinenta niya, maminamal, kapag ito'y binili niya, ibebenta niya naman sa iba. Siya po'y businessman. Sa atin ngayon, maminamahal, yung mga car dealer, yung mga nagbebenta ng buy and sell, mga sasakyan. Bibili siya ng sasakyan tapos ibebenta sa iba. Kasi nung panahon naman, wala namang mga sasakyan. Kaya nga sinasakyan nila yung mga baka, mga asno. Ito yung kanilang sasakyan noon. Kaya nga wala pang mga kotse. Kaya nga ito po, maminamal, ay isang businessman. Bibili siya ng baka, maminamahal. At ito po ay ibebenta niya rin. Kaya nga sabi niya, bumili ako ng 5 magkatuwang bakang lalaki at paroron ako upang subukin. Ipinamamani ko sa iyo na ako'y ipagpaumanin. Ito po, maminamahal, ay isang malaking pagdadahilan. Saan ka makakita, maminamahal, ng bumili ka ng sasakyan, yung masasakyan mo. Tapos hindi mo muna niro-road test. Hindi mo muna ni-road test. Ito yung baka na sinasakyan nila noon, maminamahal, binili niya na muna. Sabi niya. At kinakailangan niya pang subukin. Ito'y dahilan yan, mga minamahal. Hindi, ang mga businessman ng ganyang sasakyan o kanyang mga ganitong business, bago magbayad yan, mga minamahal, meron tinatawag na road test. Kaya ito, mga minamahal, alibay niya lang yan. Hindi totoo, mga minamahal, na kinakailangan niya subukin. Tumatanggi lang siya sa paanyaya na dumalo sa gawain ng Diyos. Gumagawa siya ng dahilan upang hindi siya, mga minamahal, pilitin na magkaroon ng panahon sa Diyos. Kaya nga, yung ganitong mga businessman, maminamal, para sa kanila, pag-uubos lang ng oras. Ang paglilingkod sa Diyos. Sabi nga dito kung mababasa natin, mga minamal, dagdag natin sandali yung Malakiyas. Sabi dito, maminamal, para sa kanila ay walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. Sabi rito, kung madagdag natin ng Malakiyas, Kapitulo 3, talatang 13 at 14. Kindly, idugtong natin sa dali. Dito po sa aklat ng Malakiyas, Kapitulo 3, ang talatay 13 at 14. Ang inyong mga salita ay naging lapastangan laban sa akin, sabi ng Panginoon. Gayon may inyong sinasabi, sa ano kami nagsalita ng laban sa iyo? Sa 14. Inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. At anong kapakinabangan nito na aming iningatan ng kanyang bilin at tayo'y nagsilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng mahukbo. Amen. Amen. Ganyan, maminamal, ang mga businessman. Para sa kanila, mga minamal, pag-uubos lang ng oras ang paglilingkod sa Diyos. Ang sabi, mga minamahal, sinasabi nila na walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. At anong pakinabang nito na aming iingatan ng kanyang bilin at tayo lalakad na may panangis sa harapan ng Diyos. Para sa kanila, walang kabuluhan. Pero dapat yung malaman, mga minamahal, wala ng pinakamahalaga
sa buong bahagi ng buhay ng tao kundi ang maglingkod sa Diyos. Dahil sabi ng Biblia, kung kayo'y makikinig at maglilingkod, gugugulin nyo ang inyong kaarawan sa kasiyahan at sa kasaganaan. Sabi rito ng Job 36 verse 11. Pero, kung hindi ka maglilingkod sa Diyos, maminamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, para ka lang pinatatabang baboy. Sabi ng James chapter 5 verse 5, para ka lamang pinatatabang baboy, para kang patabaing baboy. Ang ganda ng buhay mo. Parang yung baboy, pinaliliguan, pinakakain, kinakamutan para makatulog, para mabilis lumaki. Pero hindi alam ng baboy, balang araw lilitsunin siya. Iahanda siya sa birthday o ihanda siya sa Pasko o anumang mga okasyon. Hindi niya alam yun. Pinaliliguan siya, kinakamutan siya, pinapakain siya. Ganun ang mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Ang sarap ng buhay niya, nakasakay sa magarang sasakyan. Natutulog sa mga malambot na higaan, air condition, kumakain sa mga restaurant, mamahaling restaurant. Pero hindi niya alam, sabi ng James chapter 5, verse 5, inihanda niya ang kanyang sarili sa katayan. In the day of his slaughter, para siyang patabaing baboy. Ang sarap ng buhay. Kain, tulog, pinaliliguan. Hindi niya alam, lilitsunin siya pagdating ng araw. Ganun ang mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Pero kung ibibigay mo ang buhay mo sa Panginoon, sabi, gugugulin mo ang iyong ang iyong kaarawan, maminamal sa kasiyahan, at sabi sa kasaganaan. Sabi Job 36:11 at James chapter 5 verse 5. Basahin natin talata. Dito po sa aklat ng Job, Kapitulo 36, ang talatay 11. Kung sila'y makinig at maglingkod sa Kanya, kanilang gugugulin ng kanilang mga kaarawan sa kaginawaan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Sa James. Dito po Santiago, Kapitulo 5, talatang 5. Kayo'y nangabuhay ng tamasa sa ibabaw ng lupa at nangagagalak. Inyong pinataba ang inyong mga puso sa araw ng patayan. Amen. Amen. Yan, maminamahal. Ang sabi ng Biblia, inihanda nyo ang inyong mga sarili. Kayong mga nabuhay ng tamasa sa ibabaw ng lupa. Nagtamasa kayo ng kayamanan, napakasarap ng buhay nyo. Hindi kayo naglilingkod sa Diyos. Wala kayong panahon sa Diyos. Ginugol nyo ang inyong sarili sa hanap buhay. Ginugol nyo ang inyong sarili, maminamahal, sa pagkita ng limpak-limpak na salapi. Sabi ng Biblia, inihanda nyo ang inyong mga sarili sa araw ng patayan. In the day of slaughter, para kang pinatatabang baboy. Balang araw, lilitsunin ka sa impyerno. Maminamahal, sa mga tao nagsasabing pag-uubos lang ng oras ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yan po, maminamahal, ang pangalawang dahilan. Bakit may mga taong palalayasin ng Diyos sa kaharian ng langit? Ang sabi, business care. Pangatlo, sabi, family care. Yung family care, sabi rito sa Lucas, dito sa nabasa natin, Lucas, Kapitulo 14, talatang 20. Ang katwiran naman ng iba, maminamal, sabi, bago akong kasal, kaya hindi ako makaparoroon. Bagong kasal siya, kaya hindi daw siya makadadalo sa gawain ng Diyos. Imagine, anan man problema, maminamal, kung ikaw ay bagong kasal. Kung ikaw ba ay dadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, mawawala ba yung asawa mo? Hindi, isama mo. Mas maganda, maminamal, lalong magiging matatag ang pagsasama nyo bilang mag-asawa kung kayo'y magkasama na maglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero kung idadahilan mo yan, maminamal, hindi ka nakadalo dahil bagong kasal ka, naku, yan po ang magiging dahilan na palayasin ka ng Diyos sa kaharian ng langit. Mayroong mga ganong mananampalataya Ang dahilan nila, bagong kasal ako, siguro maiintindihan naman ako ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi ganon ng Diyos. Ang mga marurunong na tao, ang mga wise na mga Kristiyano, inuunawa niya kung ano ang kalooban ng Diyos. Sabi, huwag kayong maging mangmang. Unawain niyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Pero ang mga mangmang, gusto niya, siya ang unawain ng mahal na Panginoon Diyos. Kaya nga, maminamahal, hindi tayo maiintindihan ng Diyos sa ganong mga dahilan. Yan ang pangatlong dahilan, bakit tayo'y palalayasin ng Diyos sa kaharian ng langit. Sabi, family care. Sabi rito, maminamahal, sa Lucas, Kapitulo 17, talatang 26 hanggang 29, darating ang ating mahal na Panginoon, ang mga tao'y nagsisipag-asawa. Nagtatayo ng bahay, family care. Wala siyang ibang isipin kundi paano niya bubuhayin ang pamilya niya.
Paano siya makapagtatrabaho? Paano makapagtayo ng bahay? Magsisipag-asawa at pinapag-asawa. Sabi rito Lucas 17:26 hanggang 29. Family care. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 17, ang talatang 26 hanggang 29. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. 28. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay, datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre at nilipol silang lahat. Amen. Maminamal, tandaan po natin, isa po sa mga palatandaan ng pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, yung panahon ni Lot at panahon ni Noah. Ang mga tao po ay nagsisipag-asawa at pinapag-asawa. Nagtatayo ng bahay, sabi ng Banal na Kasulatan, nagtatayo ng bahay, nagtatanim, nagbibili. At ang sabi, hanggang dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Yan po, maminamahal, ang tawag diyan ay family care. Yan ang pangatlong dahilan bakit may mga taong palalayasin ng Diyos sa kaharian ng langit. Kaya nga, mga minamahal, hindi natin dapat gawing dahilan, hindi masamang mag-asawa. Hindi masamang mag-asawa. Tandaan niyo po yan. Tayo po'y dinisenyo ng Diyos na merong kasama sa buhay, may katuwang sa buhay. Si Adan, nung nakita niyang malungkot, binigyan niya ng mapapangasawa. Hindi mo na kinakailangang hilingin na mag-asawa ka dahil nakadesenyo ang tao na mag-asawa. Maliban lang sa mga nakatakda na maging bating. Sabi ng Biblia, yung bating, yung talagang single forever, yung for the Lord. Meron talagang gano'n na kahit anong sikap mong mag-asawa, wala ka talaga mapapangasawa kasi itinakda ka ng Diyos na maging bating o walang asawa. Pero, maminamal, lahat ng tao, dinisenyo ng Diyos na merong asawa. Pero, wag nating gawing dahilan yan, maminamal, upang tayo po ay hindi makapasok sa kaharian ng langit. Wag mong gawing dahilan, maminamal, na ikaw, ang asawa mo, ang maging dahilan na hindi ka papasukin ng Diyos sa kaharian ng langit. Sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, ang ating Diyos ay Diyos na mapanibuguing Diyos nga. Kinakailangan, maminamahal, sabi ng Biblia, iibigin mo siya ng buong puso mo, ng buong lakas mo, buong kaluluwa mo. Wag dapat maagaw ang pag-ibig mo, ang atensyon mo ng asawang lalaki mo o ng asawang babae mo o yung mga anak mo. Wag maagaw ang atensyon mo ng iyong pamilya, maminamahal. Kaya nga, yan ang magiging dahilan upang palayasin tayo sa kaharian ng langit. At ang dalawa pa, maminamahal, sabi rito Lucas 9, talatang 59 hanggang 62, ito pa yung dalawang dahilan na natitira, maminamahal. Bakit? May mga tao na palalayasin ng Diyos sa kaharian ng langit. Basahin pa natin. Dito po sa aklat ng Lucas, chapter 9, verse 59 hanggang up to 62. Sabi dito, at sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Datapot siya nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapot sinabi niya sa kanya, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay, datapot yumaon ka at ibalita mo kaharian ng Diyos. At ang iba namay nagsabi, susunod ako sa iyo, Panginoon, datapot pabayaan mo kung magpaalam muna sa mga kasangbahay ko. Sa 62, datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro ay lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Amen. Yan pa ang dalawang natitira, maminamahal. At ang pang-apat, sabi, pressures of duty. Pressures of duty. Yung tayo po, maminamahal, ay hindi natin magampanan ang ating tungkulin sa Diyos dahil sa ating mga pananagutan. Dahil sa ating mga tungkulin sa ating pamilya. Sabi rito, sumunod ka sa akin. Ngunit sabi niya, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Pero sabi ng malapandadapat, sinabi niya sa kanya, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay, dadapat yumaong ka, ibalita mo ang kaharian ng Diyos. Mga minamahal, ang tawag niyan, pressures of duty.
Minsan, nagigipit po tayo sa ating mga sitwasyon. Akala natin, mga minamahal, ay mas importante yung paglilibing ng ating mga loved ones. Pero tandaan po natin, ang patay-patay na yan. Mga minamahal, kung yan po ang kanyang, kung ang iyong mahal sa buhay, naglingkod na sa Diyos, nasa langit na yan, hindi mo na kinakailangan makipaglibing para makatulong ka sa panalangin, para makapunta sa langit. Pag yan po, mga minamahal, ay naglingkod sa Diyos, nasa langit na yan. Pero kapag yan ay hindi po naglingkod sa Diyos, namatay, nang hindi mananampalataya, kahit sumama ka pa sa libing, hindi makakatulong yun para mapunta sa langit sapagkat it is appointed unto men once to die, then after this the judgment. Kasi sinabi ng mahala pa nung pabayaan mo ang patay, maglibing sa kalang mga patay. Ibig sabihin yung patay sa katawan at yung mga taong patay na hindi naglilingkod sa Diyos, mga nakipaglibing doon, na hindi naglingkod sa Diyos, mga patay sa harapan ng Diyos yan. Yes. Nasa Ephesians chapter 2 verse 1. Ang mga taong hindi nakakarinig ng salita ng Diyos, patay yan sa harapan ng Diyos. Patay yan, mga minamahal. Kaya nga ang tao, kailangan mapakinggan niya ang salita ng Diyos para siya po'y mabuhay. Sabi ng John chapter 5 verse 24 hanggang 25, sabi diyan, mga minamahal, na kapag ang sinumang dumirinig ng aking salita, at sumasampalataya sa kanya na sa akin ay nagsugo, ay lumipat na mula sa kamatayan hanggang sa kabuhayan. Maririnig ng mga patay sa harapan ng Diyos ang tinig, ang salita ng malapanon at sila'y mabubuhay. Mabubuhay lamang ang mga taong patay sa harapan ng Diyos kapag napakinggan ang salita ng Diyos. Kapag hindi nila napapakinggan ang salita ng Diyos, mga minamahal, sila po ang mga tinutukoy na patay. Kaya yun ang sinabi ng malapang noon, pabayaan yung patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Basahin po natin ng John 5:24 and 25. Dito po sa aklat ng 1, Kapitulo 5, talatang 24 at 25. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi papasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. 25. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karinig ay mga bubuhay. Amen. Yan po, maminamahal. Mabubuhay lamang ang tao sa harapan ng Diyos kapag napakinggan nila ang salita ng Diyos. Sila po'y lumipat na mula sa kamatayan hanggang sa kabuhayan, hindi na sila hinahatulan. Kaya nga, maminamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, ito po ang pang-apat na dahilan bakit may mga taong hindi papapasukin sa langit, prisoners of duty. Pag inuuna mo pa, maminamahal, ang mga bagay na hindi gaanong importante kesa sa napaka-importante ang mangaral ng Ebanghelyo, sabi, mga minamahal, hindi ka papasukin sa karya ng langit. At ang kauli-ulian, pang-5, sabi rito, the double-hearted man. Yung meron tayong dalawang desisyon, wala tayo, sabi ng Biblia, tayo po'y may dalawang isip, double-hearted. Nahahati ang puso natin sa pamilya at sa Diyos. Sinabi rito, maminamahal, pabayaan mo muna kung susunod ako, mahal ang Panginoon, sabi niya, susunod ako, Panginoon, dapat pabayaan mo munang magpaalam ako sa aking pamilya, sa aking kasambahay. Pero sinabi ng mahal ang Panginoon, walang taong pagkahawak sa araro ay lumilingon sa likod, nakarapat dapat sa karian ng Diyos. Maminamahal, ang mga taong double-hearted, yung ang kanyang pamilya, maminamahal, ay nagiging kahati sa paglilingkod niya sa Diyos. Maminamahal, tawag diyan, double-hearted. Sabi ng Biblia, iibigin mo ang Diyos buong puso, buong lakas, buong isip, buong kaluluwa. Hindi dapat nahahati ang isip mo, ang puso mo, maminamahal, sa pamilya mo. Dapat number 1 priority mo ang ating mahal na Panginoon. Sekundaryo lamang po ang ating pamilya. Sabi sabi rito, maminamahal, ang sino man nag-aararo na lumilingon sa likod, mga minamahal, sabi ay hindi karapat dapat sa karian ng Diyos. Hindi karapat dapat sa karian ng langit. Pag pala, maminamahal, ginagawa mong ang karibal ng Diyos ang pamilya mo, para ka nag-aararo na lumilingon sa likod. Pag ginagawa mong karibal ang pamilya mo, ang asawa mo, ang anak mo, maminamalo, ang iyong mga magulang,
nagiging karibal mo, nagiging karibal ng pamilya mo ang ating mahal na Panginoon. Dapat, mga minamahal, sama-sama po tayo na umiibig sa Diyos ng buong puso natin, buong lakas at buong kaluluwa natin. Sabi rito sa James chapter 4 verse 8, kung idagdag natin uling talata na po, sabi, maminamahal, tayo po ay magsisi. Sabi rito, kayong may mga dalawang akala. Basahin natin James 4:8. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 4, talatay 8, magsilapit kayo sa Diyos at siya ilalapit sa inyo, mga glinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang akala. Amen. Kayong may dalawang akala, double-hearted. Ha? Dalisayin nyo yung mga puso, ang tawag sa atin makasalanan. Kayong mga makasalanan, dalisayin nyo ang inyong puso, kayong mga may dalawang akala. Ha? Magsilapit kayo sa Diyos at siya lalapit sa inyo at magsipaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Kaya sa gabing ito, maminamahal, tanggapin natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo bilang sariling tagapagligtas. Sabi, magsilapit tayo sa Diyos, lalapit siya sa atin. Bago lumapit ang Diyos sa atin, kinakailangan tayo muna ang lumapit sa Kanya. Sabi ng Banal na Kasulatan, hindi bawat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karinan ng langit, kundi iyon lamang gumaganap ng kalooban ng ating Ama sa langit.